Good song, amen. All right, shall we all stand, please, and turn our Bibles in the book of Hebrews. The book of Hebrews, chapter 11. Kaninang umaga, I talked to you about Hannah. Tonight, I'm going to talk to you about Jochebed. Jochebed. All right? And Jochebed is the mother of Moses. Okay? And Hannah is the mother of, come on, Samuel. Okay? And the mother of David. Okay. Nakuha mo, Emil? All right. All right. Hebrews chapter 11, verse number 23. Are you with me now? All right. By faith, Moses, when he was born, was hid 3 months of his parents because they saw he was a proper child. Okay? Now, alam nyo, tinitignan ko kung ano ibig sabihin ng proper child. Ang ibig sabihin po niyan, mga kapatid, ay maayos ang itsura. Okay? Sa bata pa lamang, mga kapatid. Of course, hindi po tumutuko yan sa pag-uugali kasi wala pa nakakita ng pag-uugali ni Moses when he was a child. Okay? So nakita lamang po na maayos ang itsura ni Moses. So malaking bagay talaga nagagawa ng itsura, mga kapatid. See? At kung naiisip ko kung hindi maayos ang itsura ni Moses, baka pinabayaan na ito. You see? So nai-imagine ko kung bakit ka pinababayaan ng anak ko ng magulang mo. Alright? Amen din daw. Alright? So, he was a proper child and they were not afraid of the king's commandment. Notice what the Bible says. They were not afraid of the king's commandment. By faith, Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasure or pleasures of sin for a season, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt. For he had respect unto the recompense of the reward. Okay, recompense of the reward. Recompense, what is the reward? Reward of faith. Okay, mamaya, bigyan po natin ng emphasis po yan. Number 27. By faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured as seeing him who is invisible. All right? Now, later on, bago po ako magpatuloy, mamaya, after I pray, mga kapatid, I'll bring you back to the book of Exodus, chapter 2. Okay? Kasi makikita po natin, ang binasa po natin dito ngayon is about about Moses and a little something na sinasabi ang book of Hebrews about how he was reared, kung paano inalagaan si Moses. Okay? So kaya para maging maliwanag po sa atin, ay dadalhin ko po kayo pabalik doon sa Exodus at makikita po natin ang details kung paano po inalagaan si Moses. Okay? You excited for this? All right. The title is Jochebed. All right? Let's bow our heads. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa mga talata na binasa po namin ngayon. Bigyan niyo po ng liwanag ang mga bagay na ito sa inyong mga anak. Lalo pa po kaming mahamon. Kung meron po kayong nahamon ng mga mothers kanina, ay lalo pa po ngayon, Panginoon, naway makita po namin ang pananampalataya ni Jochebed. At hindi lamang po ito para sa mga mothers, kung maging sa mga tatay, Panginoon, mga fathers, ang head of the family, ay mag-stand for this. At sa kanila pong pananampalataya po, Panginoon. Please, make me a blessing and use me tonight. And I'm asking your forgiveness for our sins. If there are any wicked ways in our hearts, oh God, please forgive us and cleanse us from all unrighteousness. In Jesus' name, amen. All right, thank you. You may be seated in the presence of our God. Now, to understand, mga kapatid, lahat ng ito, listen, everybody look at this way, everybody prepare yourself to understand
the story, mga kapatid. Kasi para hindi nyo mamimiss yung mensahe. Okay? Kailangan maunawaan po natin ng mabuti ang istorya po, ang kasaysayan. Yan lagi ang sinasabi ko pag nagtuturo po ako sa ating preacher's class at saka sa mga teacher's class. Understand carefully. Kasi, listen now, everybody. Is everybody ready? All right. Now, pag naunawaan niyo po yung context, pag sinabi pong context sa Bible, that's the story, the whole story. Okay? Yan po yung buong kasaysayan. At mapapansin niyo po, mga kapatid, ako mismo, mapapansin niyo na many times ay nagpi-preach po ako sa napakaraming kwento o sa iisang kwento, pero napakaraming mensahe sa isang kwento lamang, kasaysayan. For example, doon po sa parable of the sower, maraming beses po ako nag-preach dyan ng iba't ibang klaseng mensahe. So it depends on what I am exposing sa kasaysayan, mga kapatid. Okay? So this time, we will expose the faith of Jochebed. And Jochebed is the mother of Moses. Okay? I hope you're following me na. Amen? So makikita po natin dito yung pananampalataya ni Jochebed na nanay po ni, say it louder, Moses. Okay? Now, let's go back. I need to bring you back to the book of Exodus chapter 2. Okay? We will read this from verse number 1 down to verse number 10. Are you with me? Genesis, Revelation, Exodus. You got it? All right. And verse number 1, there went a man of the house of Levi and took to wife a daughter of Levi. All right? And the woman conceived and bare a son. And when she saw him, that he was a goodly child, all right? Do you understand now? That goodly child, markahan niyo po dito sa Exodus chapter 2 in verse number 2, okay? Markahan yung goodly child and then ilagay niyo sa baba, compare to Hebrews chapter 11, all right? Naalala niyo, sinabi ko po sa inyo, proper child. Okay? So para meron kayong reference mga kapatid, para hindi po kayo naguguluhan. Ganyan po ang simpleng pag-aaral ng Biblia. Huwag po kayo maniwala doon sa parang hirap na hirap mag-aral. Kalukuhan lamang po yun. Alam niyo kung bakit ginagawa lang mahirap ang pag-aaral para hindi niyo gaanong matutunan kasi peperahin nila yun. Alright, let me burn them out. Hindi, if you have the Holy Spirit, then the Holy Spirit will give you the light. Yeah, the understanding. Okay? So, understanding is the ability to what? To receive the truth. To receive, to conceive, you know, yan po ang ibig sabihin ng understanding. Okay? Are you with me na? And then the Bible says, nung nakita nila na ito ay goodly child, sa Hebrews, book of Hebrews, proper child, anong nangyari? She hid him 3 months. All right? How many months? 3 months. All right? Doon din po sa book of Hebrews, tinago rin nila. They hid it. All right? Parehas ho. All right? Walang pagkakaiba. And then the Bible says, and when she could not longer hid him, she took for him an ark of bulrushes and daubed it with slime and with pitch and put the child therein, and she laid it in the flags by the river's brink. The flags is yun na mismong ginawa nila na binuo po ng bulrushes and slime and with pitch. Okay? Yan po yung flags. Yung sinakyan na. At sa ibang panalita, yan po yung maliit na ark. Okay? And then the Bible says in verse number 4, and his sister stood afar off to wit what would be done to him. Can you follow this story, mga kapatid? All right, kasi back in those days, kapatid, na si Moses ay ipinanganak sa panahon na mahirap ang buhay sapagkat si Pharaoh, ayaw niya na dumami pa ang mga kalalakihan. Okay? Ayaw niyang dumami ang mga kalalakihan kasi natatakot siya na pagka dumami ang mga kalalakihan ay makokontrol na ng mga Hebrews yung pong Egypt. Okay? Na mas marami na sila kasi mas marami nang napuproduce. Tandaan nyo, maraming mga ginawa si Pharaoh, pero hindi na ho natin babalikan yon.
Isa doon po kapatid, pinagtrabaho sila ng pinagtrabaho, and then pinagod sila ng pinagod, pinagpapawisan sila, ang hindi nila, para hindi na raw manganak na manganak. So ang hindi na realize ng mga Egyptian, ay pampagana nga yun. Parang mga Marines eh. Yeah. So ganun po yun mga kapatid. So kaya dumami pa rin ang anak. So para makontrol ang ginawa ni Pharaoh, that was the time na pinapatay, kinakailangan na yung mga lalaki ay itatapon sa Nile River. Alright? So, hindi dapat mabuhay. Pagka lalaki, kinausap niya yung nurse, mga midwives, na pagka lalaki ay itatapon sa Nile River. Alright? And so, nung pinanganak si Moses, mga kapatid, hindi ho nila nagawa yun. At ang sabi ng Biblia, itinago si Moses ng sarili niyang ina. Pero nung hindi na ho siya matiis, nung hindi na niya maitago, kasi lumalaki na mga kapatid, ang ginawa niya ay pinaanod niya lang, gumawa na lang sila ng little ark, at doon ay pinaanod mga kapatid sa river. And so, here's what happened, verse number 5. By that time, when and the daughter of Pharaoh came down to wash herself at the river, and her maidens walked along by the river's side. And when she saw the ark among the flags, she sent her maid to fetch it. And when she had opened it, she saw the child, and behold, the babe wept. Kinalabit siguro ng Panginoon, sa akin lang po yun, para umiyak. Alright? Kasi kinakailangan umiyak yung bata, mga kapatid. Bakit? Kasi kung hindi iyak yung bata, wala itong kasunod. Alam niyo kung anong kasunod? Nung umiyak yung bata, and she had what? Notice the word. Notice the word. Give me the word. Compassion. Nahabag po siya. Nabagbag po siya. Compassion is in the heart, mga kapatid. Hindi po yan bunga ng emotion. But yan po talaga, may naramdaman siya na pinaramdam sa kanya ng Panginoon. So, she had compassion doon sa bata, mga kapatid. And said, this is one of the Hebrews' children. Bagamat alam niya na yun ay anak ng mga Hebrews na sinabi ng kanyang tatay na kinakailangan itapon sa ilog, pero nagkaroon siya, nilagyan siya ng compassion ng Diyos. You see, they understand that in the Bible, dyan din po ang naramdaman ng Panginoon. When the Lord saw the what? Multitudes, He was what? Moved with what? Compassion. All right? So that's what the Bible says. Notice in verse number 7. Then said his sister to Pharaoh's daughter, shall I go? The sister of Moses, okay? Shall I go and call to thee a nurse of the Hebrew women, that she may nurse the child for thee? Napansin niyo mga kapatid, na hindi sinabi nung babae, yung sister, hindi sinabi na, ano gagawin natin dito? Hindi. Ang kanyang tanong kaagad, gusto mo ba maghanap ako na mag-aalaga sa kanya? Sapagkat alam niya, kinakailangan may mag-aalaga. At alam niya kung sino ang mag-aalaga. You understand that? You see, nakikita niyo mga kapatid kung paano pagdugtungin ng Panginoon yung pangyayari. You see, sabi ko sa inyo kanina, God is a sovereign God. So it's important. Narinig ko kanina yung testimony ni Brother Julian. I think his testimony is in the context of my message tonight. All right? And then the Bible says, verse number 8, and Pharaoh's daughter said to her, go. And the maid went and called the child's mother, Jochebed. All right? And Pharaoh's daughter said unto her, take this child away and nurse it for me, and I will give thee thy wages. That's the first reward. That's the first reward. Okay? Akalain mo, anak niya, aalagaan niya, babayaran pa siya. Alright? And the woman took the child and nursed it. Verse number 10, and the child grew, and she brought him unto Pharaoh's daughter, and he became her son. Tandaan niyo mga kapatid, this is what the Bible says
in the book of Moses in Exodus. But in the book of Hebrews, the Bible says Moses refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Oh boy, I'm telling you. Napakaganda nito pagtugma-tugmain. Ano? If you're studying the Bible, sabi ko sa inyo, nakaka-addict ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Alright? Now, and she called his name Moses, and she said, because I drew him out of the water. Alright? Now, what do we have here, kapatid? Anong meron tayo rito sa book of Exodus? Sa book of Exodus, ipinapakita rito yung pananampalataya ni Jochebed. Okay? Now, bagamat merong batas na sabi, ay kinakailangan, pag merong, kapag ka ang ipinanganak ng mga Hebrews, ay lalaki, itapon sa ilog. Pero that's a law, kapatid. Now, we are, as Christians and godly people, should obey the law. But listen, there was a time, even in the disciples and apostles of the Lord Jesus Christ, in the book of Acts, I think that's in Acts chapter 5, in verse number 29, sinabi ng Biblia, sinabi ng mga disciples ng Panginoon, we ought to obey what? Who? God rather than man. You see? Now actually mga kapatid, hindi lamang po sila, if you can remember, in the Bible, hindi lamang po si Jochebed in the Old Testament ang nag-violate ng law. Let's call it violation, mga kapatid. But listen, the law of God is greater than the law of men. Kinakailangan kung meron man po tayong dapat gawing decision na susundin, yung batas ng tao or batas ng Diyos. The highest law of the land is not the law of the Senate. It's not the law of the land. But it's the law of God, because God owns everything. He is the creator of this world. He is the creator of the universe. Kapatid, siya ang may-ari ng lahat. So the highest law of the land must be the commandments of God. You see, it's not the law of the land. Kaya nga po, ang mga nakakakilala sa Diyos ay meron po silang lakas ng loob na sundin ang batas ng Diyos kaysa batas ng tao. In fact, nandito si attorney, mga kapatid, kinakailangan na hindi po, bagamat ang batas, ang mga tinatawag nating batas, city law, or ordinances, mga ganun, hindi po dapat yan kukontra o mag-override sa Constitution, because the Constitution is the mother of all the law. Tama ba ako, attorney? Sabi ko sa inyo, abogado ko eh. But the Constitution, kapatid, should not override also the law of God. You see? Ganyan po dapat mo din. Eh paano kapag ka hindi sumusunod? Kapag ka hindi godly yung bansa? That's the time that you people of God, we people of God, should be willing to die for the law of God, for the word of God, for God. Kinakailangan may mag-stand. You remember Daniel? Come on, talk to me if you can. You remember Shadrach, Meshach, and Abednego? You see, if you can't remember it, you try to go back to read when you get home. Basahin niyo po yung chapter 11, ang lahat ng mga taong ito na nagsakripisyo po ng buhay, hindi sa dahilan sa pagsunod ng salita ng Diyos at kanilang inilagay sa isang tabi ang batas ng tao. You see, that is what we call by faith. So makikita po natin na si Jochebed, she dared violate the law to save her son. Hindi bali na ma-violate ko yung law. Ang sabi doon sa book of Hebrews, kapatid, hindi sila natakot sa commandments ng king. Di ba? At kanila pong violate yung batas, mga kapatid. Kanila pong violate yung batas. Hindi po sila natakot kung ano man ang order ng king. And so, makikita po natin, like what I've said, it took a great courage for Jochebed to violate the law. So makikita nyo na
ang courage is resistance to fear. Not absence of fear, but resistance. Dapat alam po natin na tayo nagre-resist. Bagamat merong fear, pero nire-resist po natin ang fear para hindi po tayo ma-override, ma-overwhelm ng fear, ng takot, mga kapatid. You see, so, ako'y naniniwala, mga kapatid, na kung meron mang mga bagay na dapat po tayong i-violate, be ready. Be willing to suffer the consequences of it. As long as God is in it, and as long as God is for it, di bali na, gawin mo yan na merong takot, basta't gawin mo, pero hindi mo papahintulutan na wala kang gagawin. Mas magandang may ginagawa ka na may takot ka, kaysa wala ka nang ginagawa kasi takot ka. That's you know, this is so, this is challenging, brethren. Maraming mga Kristiyano ngayon na hindi natakot kayo sa boss niyo sa trabaho, na mawalan kayo ng trabaho, mga kapatid. Mas maganda na sundin mo, maging sa school, sa mga estudyante, you go ahead and do something rather not doing something because of fear. I would rather do something with fear than not doing anything because of fear. I hope you get that. So, hindi po siya natakot, mga kapatid. At because of this, makikita po natin na nagpahayag po siya ng kanyang pananampalataya. Hindi po siya natakot. At itong tapang niya na ito, itong pananampalataya niyang ito ang nailipat niya kay Moses. Tandaan niyo po, kapatid, pag nagpapalaki po tayo ng anak, pag nagre-rear kayo, pag nagpapalaki kayo ng iyong mga anak, tandaan nyo, whether you are conscious or unconscious, aware or unaware, nakukuha po yan ng inyong mga anak. Don't miss it. Don't miss it. Huwag mong imimiss ito. Lalong-lalo na kayong mga nanay na laging kasakasama ng inyong mga anak. Sa tanggapin nyo po sa hindi. Lahat ng nakikita at naririnig at nararamdaman ng you understand kung bakit very dear kayo sa inyong mga anak. Kayo ang palaging kumakarga sa inyong mga anak. Na yung init ng inyong katawan ay napupunta sa inyong mga anak. You understand? Yun lagi ang naaamoy ng inyong mga anak. Ano mang klaseng amoy yan? Pero yan lagi ang naaamoy, mga kapatid. So, same thing, kapatid. Yung pananampalataya ng bawat ina ay lumilipat po yan sa inyong mga anak. I hope you're following me. Alright? So, imagine na ang kanyang pananampalataya, kapatid, ay hindi lamang po nagsimula doon sa pagtago niya kay Moses for 3 months. Hindi lamang, did you notice that? Na hindi lamang po doon yung pananampalataya or expression ng kanyang pananampalataya na itinago niya si Moses bagamat grabe yung batas. Pharaoh is Pharaoh. Pharaoh is an ungodly king. And he is the Pharaoh. Do you understand when the Bible says Pharaoh? Siya ho ang kinikilalang Diyos ng mga Egyptians. Ang tawag po sa mga kings noong araw ay gods. Kaya nga po tayo may mga kasabihan, anumang sinabi ng hari ay hindi nababali. Sabat kinikilala po silang ganon, mga kapatid. And so hindi lamang po ipinakita ni Jochebed yung kanyang pananampalataya by defying the order of the Pharaoh na ilabas na itago yung bata. Tinago ni Jochebed. But here's another thing. Ipinakita niya ang mas grabing pananampalataya nung hiniwalay niya si Moses at inilagay niya yung baby sa maliit na ark at pinaanod niya na hindi niya alam kung saan pupunta. Come on. Yeah, mas matindi pong pananampalataya yon. At least, nung tinago niya yung baby, alam niya na yung baby ay nasa kanya. Pero yung pinaanod niya yung baby, hindi niya alam kung saan pupunta, mga kapatid. Sinasabi niya lamang ang Diyos, nagtitiwala ako sa Diyos.
Faith in God is the basis of all. It's the foundation of everything. And so, iniwanan niya ang bata sa mercy ng Diyos. Oh boy, I'm telling you, I don't know about you, pero sino kaya, anong klaseng pananampalataya meron tayo ngayon? Yan ho ang maganda, mga kapatid. But look what happened. Because God is in control. Because her faith glorifies God. Faith or God rewards his faith. Her faith. Sapagkat naluwalhati ang Diyos sa kanyang pananampalataya, binigyan ng Diyos ng reward ang kanyang pananampalataya. And look what happened. Nandun pala yung kanyang anak. Alright, nagbabantay, tinitignan at nakita ngayon na anak ni Pharaoh, nakita, it must be, kapatid, I believe may kinalaman ng Diyos. Pinapunta niya yung anak ni Pharaoh doon ka maghugas sa tamang oras at nakita niya yung baby at nung nakita niya yung baby, nagkataon naman, nakasama niyo kapatid ni Moses, and then sabi niya, alright, siguradong, ano to? Nung tinignan nila, binuksan, pinaiyak ng Panginoon si Moses, pag-iyak, bata, sigurado ko anak ng mga Hebrews to. Ang sabi ng babae, gusto mo ba maghanap ako ng mag-aalaga sa kanya? Tinawag niya yung kanyang nanay. And do you understand, mga kapatid, kung sino ang nag-train kay Moses? Ang nag-train kay Moses ay hindi yung anak ni Pharaoh. Ang Diyos ang nagbibigay ng tamang magtitrain sa kanyang anak. Sapagkat anak niya yan, hindi niya ipatitrain sa hindi niya anak. Kinakailangan si Moses mapalaki ng isang godly mother sapagkat si Moses ay gagamitin ng Diyos. So you understand that? So naghanap siya, pinalaki siya, mga kapatid. Listen to what the Bible says. Train up a child in the way he should go. So sino ang nagdidictate ngayon, mga kapatid? Remember, now is the time that the faith of Jochebed is transferring into her child, Moses. All right? Kaya nga po, pag binasa nyo rito, kapatid, sa Hebrews chapter 11, wag na kayong magtaka. Nang sabi sa verse number 23, when he was born, he was hid. He was hid. Verse number 23, 3 months of his parents, because they saw he was a proper child, and they were not afraid of the king's commandments. Courage, faith. The reason kung bakit may courage sila, sapagkat meron silang faith sa Diyos. And look what happened, sapagkat inalagaan na po siya. Meron na po ditong konting shortcut, kaya sabi ko sa inyo kanina, ang detalye nasa Exodus chapter 2. Are you following me? Kaya nga, mapatid, in verse number 24, by faith, when Moses was come to years, what? Come on, look at your Bible. Refuse to be called what? Son of Pharaoh's daughter. What do you think? Bakit kaya nag-refuse si Moses na tawagin siya na ang nanay niya ay yung anak ni Pharaoh? Sapagkat kilala ni Moses kung sino ang nagpalaki sa kanya. Moses knew that Moses, he was saying, well, I don't belong to this family. Hindi ako taga rito sa pamilyang ito. Hindi yan ang nanay ko. Hindi yan ang tatay ko. Hindi ito ang pamilya ko. Hindi ito ang kadugo ko. Hindi ito ang tribo ko. Kaya nga, mapatid, no wonder. Because he was trained by her own mother in the way he should go. He knows where he's going. Moses knew where he was going. That's why, here's what the Bible says. Verse number 25. Choosing rather to suffer affliction with the people of God than to what? Enjoy the pleasures of sin for a season.
You see that? Kung paano tinuruan si Moses na kanyang nanay, ipinakita sa kanya ang talagang tamang pananampalataya upang makita mo, Moses, na ang kayamanan ng mundong ito ay hindi ka masisilaw. Kaya si Moses, he refused to be called the son of Pharaoh's daughter, though he was rich, kapatid. Pero hindi ang kayamanan ng mundong ito ang magiging dahilan para tanggapin niya na siya ay isang anak ni Pharaoh at hindi niya kayang tanggapin. Kahit na magkano at anong klaseng kayamanan meron siya, na siya ay isang Egyptian, for he knew that he belonged to the family of God and not the family of this world. Woo! I don't know about you, pero young people, kinakailangang magising kayo ngayon. Nakakahiya na pipiliin nyo ang mundo at iiwanan nyo ang church, iiwanan nyo ang ministry, iiwanan nyo ang inyong sariling pamilya dahilan lamang sa kasaganaan at pleasure at popularity ng sanglibutang ito. What a shame! I said, what a shame! Sinabi ko sa mga pastors, nung nakausap ko sila, Brad, mag-iingat tayo. Huwag sanang manggaling sa atin, sa tribu natin, CBB sa CSI, na kaya tayo umalis sa grupo nito sapagkat may nag-offer sa atin ng mas maalwan na pamumuhay sa ministry. Tandaan niyo mga kapatid, true faith is, are you still with me? True faith, it is choosing the right way and not the easy way. One more time. Go ahead and make it my day. True faith is choosing the right way and not the easy way. Bakit pupunta ako sa easy way? Meron ba akong Diyos o walang Diyos? Kung may Diyos ako, everything is easy. Because my God, there is nothing. With God, nothing is impossible. And everything is possible to them that. Come on, talk to me if you're there. Everything is possible. Everything is possible to them that believe. Bakit pipiliin ko pa ang easy way kung kasama ko ang Panginoon? You see, so ano ho ang nangyari mga kapatid? She taught Moses how to love the Lord. She taught Moses kung paano at saan siya pupunta. Tinuruan si Moses kung ano yung temporal at alin yung eternal. Imagine, sabi ni Moses, mga kapatid, sabi rito sa verse number 25, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season. Do you understand? Kapatid, now listen to me. Everybody look at this way. Understand verse number 25. Lahat po yan is for a season. Affliction, it is just for a season. Dito lang yan. Walang affliction. Anumang suffering meron ka rito, kapatid, hindi rin yan tatagal. Kahit nga sakit ng ngipin, gumagaling eh. Yeah. Kahit na sabihin mong terminal disease, kapatid, mawawala rin yan kahit terminal yan. Tandaan nyo, ang bawat terminal may positive at may negative. Come on. Yeah. And this is also for a season. Riches in this earth is for a season. Akalain mo na yan ang tinuro ng kanyang nanay sa kanya. That's why when it's time to make up his mind to make a decision, anong ginawa ni Moses? I would rather suffer with the people of God.
Anong gagawin ko sa kayamanan na ito? Ay hindi naman ako permanente rito. Mas may maganda doon. Yung palasyo ni Pharaoh ay mas magandang palasyo ng Diyos kaysa palasyo ni Pharaoh. And I don't belong to that family. Yung family, yung kaharian ni Pharaoh ay temporal. Yung kayamanan ni Pharaoh ay temporal. Lahat na nandyan kay Pharaoh ay temporal. Then why should I choose that temporal if I can have the eternal? Saan nanggaling po yun? Mga nanay, meron na ba kayong naituro at naipakita sa inyong mga anak? Imagine, kapatid, ilan sa mga bata ngayon ang nagtatampo kayo sa mga magulang ninyo kasi hindi kayo mabilhan ng iPhone. Sabi ng nanay ninyo, bakit hindi na lang yung what do you call this? No, ang tatak nito? Samsung. Meron namang Volvo. Ano yan? Vivo, yeah. Alright. Kasi ang pumipili kasi ng mga iPhone na hindi naman nila kaya, Volvo. Kalahin mo, pa-iPhone kayo, hirap na sa paglalaba ang nanay ninyo. Pa-iPhone kayo, hihingi naman kayo ng pang-load. Yeah. Kaya pag lahat ng mga iPhone, wala kayong ma-iPhone. Sipon. Tama. Tulungan nyo lang ako. Yeah. So do you understand that? Mas pipiliin nyo pa yung nagbibigay sa inyo ng iPhone kaysa pamilya ninyo. Makakapagsalita na kayo ng hindi maganda sa nagpalaki sa inyo at nag-alaga sa inyo dahilan lamang sa karangyaan ng mundong ito. Ano mga hinahabol natin sa ibabaw ng mundong ito? All are what? Temporal. And imagine na ipagmamalaki ninyo sa mga magulang ninyo na nagpalaki sa inyo, tumutulong sa inyo para mapalaki kayo ng maayos, ipagpapalit nyo ang temporal na yan. Let's learn something from here. Hey, young people, learn something from Moses. Bless God for the Jochebed of all. Let all the mothers of this church be the Jochebed of your time. Maaring hindi nyo man ho ngayon makaya ito, but try it. Die trying. Hindi lang kumain ng ganito, bibigyan nyo na ng mga special. Haya, bakit hindi nyo ipakain ang kinakain ninyo? Turuan nyo yung kumain ng karning aso. I mean, ng mga masasarap na pagkain. So you understand that? Kaya minsan mga kapatid, maraming mga young people ang tatanda na. They are the infant giants. Why is that? Mahina na yung mga Jochebed natin. Brother, you understand in this church, we're not just raising Moses here. We're also raising Jochebed. I'm trying to encourage you mothers, na kayong mga mothers, kuhanin nyo yung ugali na ito. Imagine she was able to make her son to see the whole picture of life. Na masasabi niya, hindi lang ito ang kailangan ko sa buhay. Akalain mo yung iba pagka walang cellphone? Nakakita na po kayo ng mga young people ngayon. Sa 100, siguro isa lang makikita nyo dyan ang walang cellphone.
Kaya makikita niyo ang mga bata ngayon pag nakikipag-usap, wala nang eye contact. Ang kanilang mga mata ay nasanay na sa cellphone at hindi nasanay sa mata sa mata. Hindi na nakakasilaw. Nakakita na kayo nakikipag-usap sa magulang na hindi nakatingin sa magulang, nakatingin sa cellphone? Come on, talk to me, young people, if you can. Talk back to me. Pero pag tumingin sa tao, pag tumingin sa nanay niya, silaw na silaw. Silaw na silaw. Sabi nga ni Brother Eddie, ginagawa pang ulam ang cellphone. Isang subo, isang tingin. Yan, parang ulam din. So you understand? May ulam kayo na hindi nakakapasok sa bibig ninyo. Subo. Yeah. Prinitong iPhone. Now listen. Alam mo, young people, kinakailang ulit-ulitin yung basahin nito. Choosing rather to suffer the affliction, suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season. COVID, lagyan na lang natin ng Joe. Kung hindi mo makukuha ang Joe COVID ka. Perwisyo ka. So you understand? Alam kung paano nagiging perwisyo ang mga mothers. Pag tinitrain ng mga tatay ang kanilang mga anak at ang nagsasawa yung mothers. Bakit yan? Alam mo namang pagod yan. Alam mo namang may assignment yan. I can tell you, brethren, yung mga may mga assignment, yung mga lampas na nakala mo ang sipag gumawa ng assignment nila, wala na. Hindi na assignment ang ginagawa niyan. I can tell you that. 14 years old na babae, my girlfriend na unbeliever. Dahilan lang. Sabi ko, nakita mo na ba yung boyfriend mo? Sabi niya, hindi pa po. Tapos tinawag mo ng boyfriend mo. Ngayon, akalain mo na ganyan ka na sumagot sa nanay mo at ganyan ka na magsalita sa harapan ko, sa harapan ng nanay mo. Dahil lamang sa tinatawag mong boyfriend na nakikita mo lamang sa video call. Pastilan. So you understand that? Why is that? Because of the things of the world. Because of the pleasures of the world. It is so sad, kapatid, na ang ating mga young people ngayon ay pipiliin na nila yung pleasure ng mundo. Nakakita na kayo ng mga bata ngayon na mas gusto na kaagad nilang mag-independent, mamuhay ng independent kahit hindi pa nila kaya. Listen naman. Listen. I hope you parents, you're with me. Can I hear you? I said, I hope you parents, you are with me. Listen now. Ilan sa mga young people ngayon na pinapaaral ninyo, binibigyan nyo ng baon, pinapakain nyo, binibigyan nyo ng damit, ng sapatos, everything. Pati cellphone nila, pati pang-load nila, sa iyo pa nanggagaling, but meron na silang desire na mamuhay ng independent. Young people, that is not independent living. Hindi yan ang independenteng pamumuhay. Kung gusto maging independent, iyon na lahat. Ikaw ang bumili ng pagkain mo, ikaw magpaaral sa sarili mo, ikaw bumili ng damit mo, sapatos mo, cellphone mo, load mo, bayad mo sa bahay, bayad mo sa kuryente, bayad mo sa tubig, lahat. Yan ang independent. Pero kung hindi mo pa kaya yan, mahiya kang magsabi na ikaw ay mamumuhay ng independent. Because you do not know what you're talking about. You do not know what is in your mind. Come on, talk back to me, young people, if you can. Kung hindi nyo pa kayang gawin yan, all you have to do is, Mama,
ano po ang pwede kong gawin dito maitutulong ko sa inyo? Mama, wag na ho kayong mag-abalang magluto. Turuan niyo ako kung anong ipiprepare. Paano maggayat ng ampalaya na hindi na isasama ang daliri? Paano maggayat ng talong na hindi kasama ang kuko? So, you understand? Paano maggata na walang dugo? So you understand what I'm saying? Let me tell you something, young people. You can be a blessing to your parents. You can be. Listen, don't just honor your mother in times like this. Wag mong tapusin ang pag-honor mo sa iyong nanay ngayong araw na ito. Sapagkat araw-araw ay pwede mong i-honor, itaas, pasayahin ang iyong nanay. Hindi mo alam kung anong klaseng Nile River ang itinawid sa iyo. Hindi ka tinago ng 3 months. Tinago ka ng 9 months. Inalagaan ka dito pa lamang sa womb ay pinapakain ka na. Yan, there's ang paglabas mo. Sa halip nakakainin na lamang ng nanay mo, sa iyo pa ibinibigay. O sige anak, hati tayo. Pero nagsisinungaling yung nanay. Hindi talaga hati yun. Mas marami sa iyo. Come on, talk back to me, nanay. Tanggapin niyo yung pagsisinungaling niyo muna ngayon. Sapat ako'y nagsasalita sa inyo ng totoo. Come on. Yeah. I understand that. Nakita ko yan kay Lerma nung pinapalaki niya si Maki. Nakita ko kung paano tinatago ang Coke, ang Pepsi. Yeah. Magbilang na lamang kayo ng konting panahon. But you understand what I'm saying, mga kapatid? This one here is different. This one here is different. Listen. Notice what the Bible says. Notice, hey, young people, get these 3 words and put this into your mind and into your heart. Are you with me? Mga nanay, riregaluhan ko ng 3 words ang mga anak ninyo. Number 1, refused. Like Moses. He refused. Refuse means to reject, to deny, to totally disown. He refused to be called the sons of Pharaoh's daughter. He disowned the family of Pharaoh. Listen, all you have to do, young people, to disown the world and things that will set you apart from your parents. Disown them. Kung ang cellphone na yan ang makapapahiwalay sa pagmamahal ng nanay mo mula sa'yo, itapon mo yung cellphone na yan. Tuturuan pa kita kung saan mo itatapon yan. Dito. Sa nakikita ko. Ako nang bahala. Ano man ang pwedeng magpahiwalay at magpalayo sa iyong magulang, disown it. Number 2, second words, choose. Moses said, the Bible says, choosing what? To suffer affliction. To choose meant to select or to decide. Make up your mind and make a right decision. Remember, na yung faith ni Jochebed ay tinatransfer niya, listen now, tinatransfer niya kay Moses. First word. Second word. Third, esteem. He refused, and then he said, choosing, and then now esteeming the reproach. That's what the Bible says here. Esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt. Esteeming to weigh in balance. To weigh in balance. To evaluate the worth
or to consider the value that is esteeming. Do you understand? Hey, young people, everybody look at this way. Before you make up your mind on something and make a decision, siguraduhin nyo na may value ang lahat ng decision ninyo. Consider the value. Consider the value. Evaluate the word or consider the value. Araling mabuti, anong halaga nito? Alin ba ang mas mahalaga? Piliin ko tong pamumuhay na ito o piliin kong mamuhay na hindi kasama ang mama ko o pipiliin kong kasama ang mama ko? Namumuhay ko kasama ang mama ko. Kapatid, tandaan ninyo, maraming babae pinipili ang gwapo kahit walang trabaho. Pinipili ang gwapo kahit nang aabuso. Bahala na kayo, magdugtong pa ng iba. Pero bihira ang babaeng pumipili ng pangit. Kasi pangit. At ako'y naniniwala at nauunawaan ko kung bakit hindi mo pinili yung pangit. But you understand? Notice these 3 words. These are important words. He chose to suffer with God's people. Imagine, mga kapatid, listen now. Tandaan niyo po ito mga nanay. Nanay, kayo naman po. Yung 3 words na ito ay nakasalalay po kung paano niyo pinalaki ang anak ninyo. One more time. Nanay, are you listening? Yung 3 words na ito na pinili ni Moses, nakasalalay ito kung paano siya pinalaki ni Jochebed. Gusto nyo rin na piliin ito ng mga anak ninyo, yung 3 bagay nito? Don't spoil them. Don't spoil them. Teach them. Train them in the way, come on, heads up, mothers, they should go. Para marunong sila ng 3 ito. They will learn how to refuse. They will learn how to choose. And they will learn which one, how to balance. And evaluate the value, the worth ng kanilang decision. Kapatid, napakarami ngayon ng mga young people na wala ng evaluation. Sapagkat ang gusto nila ay evolution. Mag-evolve sila sa mundong ito. Kita niyo mga kapatid? May mga young people dito, I know who you are, na nung medyo wala pa sila, ang stand nila, ako gusto ko. Gusto ko lang yung old-fashioned. Gusto ko yung conservative type. Pero nung nagkaroon sila ng pagkakataon, ngayon makita nyo, nag-i-evolve na sila. Mula sa pagkaunggoy, papuntang gorilla. That's evolution. Mula sa conservative, papunta na sa positibong makamundo. Did you understand that? I can tell you that. Dati wala silang hilig sa mga bigyan mo lamang yan anong klase cellphone? Wala. I can tell you, mga kapatid. Naalala ko nung araw nung wala pang gaanong marami pa nagbibigay-bigay dito mga damit, nag-aagawan. Ngayon, magbigay ka ng damit, ang unang titignan, kwelyo. Bakit? Ano ang tatak? Kala mo naman talaga totoo. Super fake. That super fake will make your faith super fake, not super faith. So you understand?
nakasalalay sa inyong mga nanay, kayong kasakasama ng inyong mga anak, nakasalalay sa inyo ang tatlong words na ito. Make your children able to discern the whole picture of life. Or else, baka pag-agaw-agawan, pag-agaw na siya at mag-focus na siya sa temporal rather than eternal. I hope you're still with me. Mothers, malaki ang role ninyo rito. Be the Jochebed of your time. Tapos na si Jochebed. Tapos na si Moses, kapatid. Pero ito na yung panahon mo. Ito na yung panahon mo. To be honest with you, mga kapatid, I'm done. Ako po hanggang ngayon ay nagtataka kung bakit sa loob ng pamilyang mga magulang ay merong pagkampi-kampi. Kakampi ko si bunso, kakampi niya si panganay. I don't know about you. Pero nandito ang dalawa kong anak. Sila ang makapagsabi kung may nangyaring ganyan sa pamamahay namin. Ang unang-unang kakampi ko sa bahay ko, misis ko, hindi yung anak ko. It should be that way. Watch this, because on Father's Day, I'll preach on something that what the husband of Hannah said. Am I not better than 10 sons? Yeah? Parang nag-worry siya na wala siyang anak. Ay, nandito na ako eh. Asawa mo. Di ba? Hindi ba mas maganda pa ako at mas okay pa ako kaysa 10 anak? Bakit naghahanap ka ng anak? Nandito ako na asawa mo. Yan ang pinakamaganda. Kaya patutunayan din natin yung mga lalaki na we are better than 10 sons. Sapagkat hindi mo kayang sabihin yan kung wala kang ipagmamalaki bilang isang asawang lalaki. But listen to me now. Here's the thing. I'm done. Pangalawang tapos ko na to. What I'm showing you right now, brethren, is the reward of Jochebed's faith in God. Narinig ko kanina sinabi ni Julian. Very confident siya na sabihin niya na what's happening in his family para sa kanyang 2 anak. Yan ang reward ng Panginoon sa kanila sa pagpili nila na magkaroon ng church para sa kanyang pamilya. Kapatid, I'm telling you, walang perpektong bata. Hindi ngayon kumuganyan na si JJ at saka si JJ ka rin. Parehas kayo JJ, di ba? Jalongjong. Alright. Itong 2 jalongjong na ito, kasi yung JJ daw, galonggong. J ito, jalongjong. Okay. Listen now. Huwag niyong asahan na kahit na nabanggit siya ni Julian kanina, huwag niyong asahan mga kapatid na sila'y matino na. Tapos na. Mabuti ka pa, matino na ang anak mo. Oh, bukas, hindi na naman niya matino. Tandaan niyo, nagbabantay lang ang diablo ng mga matitino. See? Tandaan niyo mga kapatid, hindi pa tapos si Making uminom ng Coke. I'm still with him. Listen now. Now, ang absar mo, mga kapatid, is holy drink. Yeah. But anyways, listen now. Huwag niyong asahan na mga anak niyo ay matino na nung pinalo niyo ng 3 beses. Kaya ang word na sinabi ni Solomon ay, huwag mong ihihiwalay. Bakit?
Parang automatic na yun. Pag nagkamali, puk! Puk! Bakit? Araw-araw, sa tuwing magkakamali siya, itutuwid mo. That's our job. Listen now. Stop criticizing other people. Focus on your people. Stop criticizing others' children. Focus on your children. Train up a child. Huwag mong i-train yung iba. Train your own child. In the way he should go. So that's the reward of faith. Tingnan niyo ang reward ng Panginoon kay Moses, kay Jochebed. Nagkaroon siya ng isang anak na pinili ng Diyos na maging deliverer. Listen now. Mga kapatid, dinala niyo rito ang pamilya ninyo. Pinalaki niyo rito ang anak ninyo. Huwag niyo naman sanang awatin pag nagsuko sila ng buhay para sa gawain ng Panginoon. Pinalaki niyo rito eh. At huwag niyo ring asahan na, ano kaya ang buhay niya? Maayos kaya yan? Baka balang araw hindi nila makapag-asawa. Bakit ba worry kayo sa pag-aasawa? You see? Listen, God knows the right time. Listen, always and consider in the process of time. What's the reward of faith? Jochebed, the reward of her faith was a son that became a deliverer of God's people. Who trained him? Jochebed. Mother, who is training your children to trust the Lord and to love the Lord? May train na ba kayo? Train nyo na ba yung anak ninyo na mahalin ng Panginoon? Kaya ibang minamahal eh. Lantara na nga eh. So you understand? Trainin nyo na ba ang anak ninyo na mahalin ang Panginoon, mahalin ang gawain ng Panginoon, mahalin ang salita ng Panginoon, mahalin ang ministry? Remember, we need Jochebed in this time. Magkakaroon lamang ng Moses kung merong Jochebed. Huwag mong aasahan ang anak mo'y magiging Moses kung hindi mo ginagawa ang trabaho ni Jochebed. I hope this is clear. Will you be willing to be mothers? Will you be willing to be the Jochebed of your time? Pastor, huli na. Nagliliwalaw na ang aking anak. No, sir. In the process of time. Are you willing to be a Moses? Are you willing to be the Moses of your time, young people? You can be. Wala hong late sa Panginoon. Pwede pang tumawag ang Diyos ng deliverer. Maraming mga young people ngayon nasa bondage ng mundo. Nangangailangan sila ng deliverer. Then God can use you whether you are a young man or young lady. God can use you to deliver the person that is in the bondage of this world. Am I clear to you? Shall we all stand, please? Father, thank you for your words. Salamat na binigay niyo po sa amin ang mensaheng ito. Bless your people tonight as they come, O God. Please, speak to them and challenge them. Your heads are bowed, your eyes are closed, and you're blessed by the message. Then let's come to the throne of God and make business with God.
Muli po, O Diyos, nagpapasalamat po ako sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Salamat, Panginoon, sa anumang narinig po namin ngayon. At inyo pong nasasaksiyan, O Diyos, ang totoong pakiusap ng inyong mga anak. Ito po'y mula sa aming puso, mula po sa aming isipan. Kami nagpapahayag, Panginoon, ng aming pangangailangan. Katulad ni Jochebed, mag-raise po kayo ngayon ng mga mothers na katulad ni Jochebed upang makapag-raise din po kami ng mga men, young people na katulad ni Moses. Salamat po, Panginoon. Kailangan po namin ng mga young people ngayon, mga anak, na magre-refuse to be called or magdi-disown ng sanglibutan. At pipiliin nila na manatili sa inyong pamamaraan. At i-esteem po nila, tatratuhin po nila, na mas mahalaga ang manatili sa Panginoon kaysa mundong ito, sa karangyaan ng mundong ito. Thank you, O God. Please, patuloy niyong kausapin ang mga young people, even our mothers and parents sa loob ng simbahan pong ito. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right, thank you. Back to your seats, please. Did you get something tonight? Did you learn something tonight? Amen, amen. All right, thank you. Back to your seats, please. All right, the answers will come quickly and we'll have our own